6 na taon ng buhay ko, 6 na taon ng masamang kape, peke ng ngiti, at paglunok ng pride ko ng sobrang lalim na parang nalasahan ko pa sa sapatos ko. At ang kailangan lang para tapusin ito ay isang tawag sa telepono mula sa isang lalaki na nakatayo sa kanyang bathrobe sa isang Biyernes ng ika-13. Gusto kong sabihin na nagulat ako. Hindi. Ang naranasan ko ay handa na ako. Maligayang pagbabalik sa Baguio sa pamilya. Kunin niyo ang inyong merienda, maging komportable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay may bawat pagkakataon na maging mabuti. Pinili lang nilang magkamali. Mag-drop ng komento at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan niyo rito. Balikan ko kayo ng kaunti dahil hindi nagsisimula ang kwentong ito sa Paris. Hindi rin nagsisimula sa tawag sa telepono. Nagsisimula ito sa isang maulan na hapon sa Marso, 2 taon bago ang lahat ng ito, nang ako ay nasa filing cabinet hanggang siko sa ika-18 palapag ng isang sentro sa Maynila. Naghahanap ng nawawalang kontrata ng vendor na sinumpa ni Perla na nakafile sa ilalim ng I. At sinumpa ko na nakafile siya sa anumang letra na nais niya sa araw na yon. Hindi ko natagpuan ang kontrata ng vendor. Ang natagpuan ko sa halip ay isang maalikabok na folder na naka-wedge sa likod ng mga hanging file na puno ng mga dokumento na hindi nakakita ng liwanag mula pa noong panahon ni Marcos. Ang tab ay nagbabasa ng founding charter ng Harmon Equity Partners at Bloss Origin 1987. Halos ibalik ko ito, halos. Hindi ko alam kung ano ang nagpaupo sa akin at basahin ito. Marahil ay pagkabagot. Marahil ay isang bagay na mas matanda at galit pa sa pagkabagot. Dahil narito ang bagay tungkol sa pagtatrabaho para sa biyenan mo. Hindi lang ito isang trabaho. Ito ay isang pang-araw-araw na paalala kung saan ka eksaktong nasa ranggo sa kwento ng ibang tao. At si Buck, si Mang Ben, ay ginawa itong napakalinaw mula sa sandaling ipinakilala kami ni Sheila 17 taon na ang nakalipas sa isang hapunan sa isang subdivision sa Quezon City na ako ay isang supporting character sa kanyang kwento. Nang ipinakilala kami ni Sheila, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang isang lalaki na nag-inspeksyon ng second-hand na sasakyan na hindi niya hiningi na subukan at sinabi, "Kaya ikaw pala ang itinatago ni Sheila. Ano nga ulit ang trabaho mo?" Sinabi ko sa kanya na nasa financial consulting ako. Tumango siya na parang sinabi ko na nagkolekta ako ng coupons. Iyon ang simula namin. Hindi na ito talaga naging mas mabuti. Kaya, marahil ang nagpaupo sa akin at basahin ang founding charter na iyon ay 6 na taon ng pagtawag sa akin na Perni. Ng isang 78 anyos na lalaki na binuo ang buong pagkatao niya sa pagtingin ng pataas sa mga tao mula sa anumang taas na makakaya niya. Binasa ko ang bawat pahina ng mabagal. Ang paraan ng pagbasa mo sa isang bagay kapag may pakiramdam kang malapit nang magbago ang buhay mo at ayaw mong makaligtaan ang isang salita. Halos napalampas ko ito pa rin. Ito ay nakabaon sa seksyon 14 na, subsection ni, nakasuot sa uri ng legal na wika na idinisenyo upang mapagod ang iyong mga mata at magpatuloy ka. Pero binasa ko ito ng 3 beses at pagkatapos ay pang-4, at sa ika-5 beses ay hindi na ako nagbabasa. Nagkalkula na ako. Ang clause ay nagsasabi nito, anumang empleyado ng Harman at Equity Partners na matatanggal ng walang documented cause pagkatapos ng hindi bababa sa 5 taon ng tuloy-tuloy na full-time na serbisyo ay magkakaroon ng karapatan sa equity compensation na katumbas ng 18% ng mga shares ng kumpanya na may halaga sa oras ng pagtatanggal. Umupo ako. Nang tahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tinawag ko si Randy. Ulitin mo nga. Sinabi ni Randy habang kami ay nasa isang lumang inuman sa may river area. 2 beer na, wala ng turista. Ang bartender ay nagpupunas ng baso sa malayong dulo ng bar na parang binabayaran siyang maging invisible. Sabihin mo ng mas mabagal. Kung tatanggalin ako ni Mang Ben ng walang cause pagkatapos ng 5 tuloy-tuloy na taon ng serbisyo, sinabi ko, makakakuha ako ng 18% ng kumpanya. Tinitigan ako ni Randy. Nasa 4 taon ka na roon. 4 taon at 2 buwan. Kinuha niya ang kanyang beer. Inilagay ito ng hindi iniinom. Craig, Rin, iyon ay hindi isang clause. Iyon ay isang lottery ticket. Mas mabuti pa sa lottery ticket. Ang lottery ticket ay random. Ito, kontrolado ko. Paano ko siya mapapaputok? Sa aking mga termino. Pagkatapos ng taon 5,
tiningnan ako ni Randy na parang isang lalaki na tumitingin sa kanyang best friend nang hindi sigurado kung nakikita niya ang isang henyo o isang lalaking may napakatahimik na breakdown. Pagkatapos ay sumandal siya sa kanyang upuan at sinabi, "Alam ba ni Sheila?" "Hindi pa." "Kailangan mong sabihin sa kanya." "Alam ko, Rini." Sumandal siya pasulong. "Kailangan mong sabihin sa kanya ang lahat dahil kung may sinuman sa mundong ito na may dahilan para ibaba ang matandang lalaking iyon ng isang peg o 12, siya yon. Hindi siya mali. At sa tingin ko sa likod ng isip ko, alam ko na yon. Kailangan ko lang marinig ito ng malakas. Narito ang kailangan mong maunawaan tungkol kay Sheila bago ako magpatuloy dahil ang kwentong ito ay kanya rin tulad ng sa akin. Si Sheila Reyes ay 44 taong gulang. Siya ang pinakamatalas na tao na nakilala ko sa buhay ko. Mas matalas kaysa sa sinumang analyst sa ika-18 palapag. Mas matalas kaysa kay Donna si Atty. Dina na nag-aral sa isang prestihiyosong law school at hindi hinahayaang makalimutan ng sinuman. Mas matalas kaysa kay Mang Ben mismo, bagamat mas gugustuhin niyang lumunok ng basag kaysa aminin ito. May mga mata siya ng kanyang ina at utak ng kanyang ama. At ginugol niya ang mas malaking bahagi ng kanyang adult life na nagpapasalamat sa isa sa mga iyon at tahimik na galit sa isa pa. Si Mang Ben ay nagpakasal kay Darlene noong 1974. Ayon sa lahat ng kwento, ang mga unang taon ay maayos. Pero may paraan si Mang Ben na lumaki sa kanyang pinakamasamang katangian habang yumayaman. At nang si Sheila ay 12 taong gulang na, ang bahay sa isang island subdivision ay hindi na magandang lugar. Hindi siya nananakit. Masyado siyang kontrolado para doon, masyadong image conscious. Ang ginawa niya ay mas masama at mas mahirap patunayan. Ang uri ng kalupitan na nabubuhay sa tono ng boses at sa tiyak na paraan na maaaring gawing parang pabigat lang ang isang babae sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Sinasalita niya si Darlene sa mga hapunan. Inakorek niya ito sa harap ng mga bisita. Pinamahalaan niya ito na parang kanyang portfolio. Sinusubaybayan ang bawat gastusin, tinatanong ang bawat desisyon, ginagawa itong parang liability na siya ay mapagbigay na pinipiling dalhin. Nakita ni Sheila lahat ng ito, bawat hapunan, bawat pagwawalang bahala, bawat tahimik na sandali kung saan ang balikat ng kanyang ina ay bababa ng kalahating pulgada at mag-excuse siya mula sa mesa at hindi na babalik ng 20 minuto. Umalis si Darlene nang si Sheila ay 19. Nag-impake siya ng 2 bag sa isang Miyerkules ng umaga, habang nasa opisina si Mang Ben, nagmaneho patungo sa bahay ng kanyang kapatid sa probinsya, at nag-file ng diborsyo 3 araw pagkatapos. Ang tugon ni Mang Ben ay maging wounded sa publiko at litigious sa pribado. Ang settlement ay tumagal ng 2 taon at nagkakahalaga kay Darlene ng higit sa nararapat dahil si Mang Ben ay may mga abogado, pasensya, at kumpletong kawalan ng guilt. Hindi kailanman pinatawad ni Sheila siya ng buo. Hindi tulad ng mga ama sa pelikula na napapatawad sa third act sa isang speech at yakap. Ang pagpapatawad na natanggap ni Mang Ben mula sa kanyang anak ay ang functional kind. Ang uri na nagpapahintulot sa iyong umupo sa tapat ng hapagkainan nang hindi kinukuha ang tinidor para sa maling dahilan. Pinanatili niya ang relasyon dahil hiniling ito ni Darlene at dahil naintindihan ni Sheila na ang ganap na pagsunog sa tulay na iyon ay magkakahalaga sa kanya ng higit pa kaysa sa kanya. Pero hindi niya nakalimutan at hindi niya tumigil sa pagbibilang ng score. Iyon ang dahilan kung bakit nang umupo ako sa tapat niya sa aming kitchen table sa subdivision na may mga founding documents na nakakalat sa pagitan ng aming mga coffee mug at pinagdaanan ko siya sa seksyon 14 na, subsection ni, hindi siya napahinga. Hindi siya nagpanik. Hindi niya tinanong kung sigurado ako. Binasa niya ito ng 3 beses, mas mabagal kaysa sa akin. Pagkatapos ay tumingin siya pataas. Hindi niya kailanman nabasa ang mga dokumentong ito, di ba? Hindi ito tanong. Namanan niya ang kumpanya. Sinabi ko namanan niya ang lahat. Hindi na kailangang lumaban para sa kahit ano. May gumalaw sa mukha niya. Hindi galit eksakto. Mas matanda sa galit, mas pasensyoso. Ginawa niyang worthless ang nanay ko sa loob ng 20 taon, sinabi niya ng mahina. Ginawa niya akong parang nagpakasal sa mas mababa dahil nagpakasal ako sa isang hindi niya pinili. Tinawag kanyang iper sa loob ng 6 na taon rin. 6 na taon. Tumingin siyang muli sa dokumento. Ano ang kailangan mo sa akin?
Narito ang kailangan mong maunawaan tungkol kay Mang Ben. Siya ay 78 taong gulang, may katawan na parang dating physically imposing, at hindi na-update ang kanyang self-image mula noon. May buong puting buhok siya na inaalagaan ng may dedikasyon na karaniwang inilalaan ng mga tao sa kanilang kalusugan, permanenteng tan mula sa mga weekend sa kanyang bangka. At ang handshake ng isang lalaking naniniwalang ang fairness ay nagpapahiwatig ng dominance. Namana niya ang Harman at equity partners mula sa sarili niyang ama, pinalaki ito sa pinakamagandang bull market sa kasaysayan ng Pilipinas, at nagdi-dinner sa accomplishment na yon mula noon. Tinitignan niya ng pataas ang lahat. Hindi pa minsan-minsan, hindi situational, kundi structural. Ito ay load-bearing behavior para sa kanya. Kailangan niya ng isang taong nasa ibaba niya na parang isang gusali na nangangailangan ng foundation. Ginawa niya akong E of Operations dahil kailangan niya ng isang taong sisihin kapag nagkagulo. Binigyan niya ako ng corner office dahil itinulak ito ni Sheila sa isang family dinner at hindi niya masasabi ng hindi sa harap ng multo ni Darlene. Ibig sabihin ang ideya kung ano ang iisipin ni Darlene dahil matagal na siyang lumipat sa probinsya at nabubuhay ng kanyang best life at hindi na tumingin pabalik. Tinawag niya akong isa sa mga mabuti sa company Christmas party sa harap ng 43 tao at naisip niyang mapagbigay siya. Walang ideya ang lalaki kung ano ang nabubuhay sa loob ng kanyang sariling pader. Ang plano ay nangangailangan ng dalawang bagay, pasensya at provocation. Kailangan kong tapusin ang aking ika-6 na taon na may spotless documented record habang ginagawa ang sarili kong medyo nakakainis na sapat upang manatiling mainit ang trigger finger ni Mang Ben, hindi sapat upang magbigay ng cause. Sapat lang upang panatilihin kumukulo siya. Tinawag ito ni Sheila na strategic aggravation. Tinawag ko ito na pinakamahirap na performance ng buhay ko. Sa loob ng 2 buong taon, ginawa ko ang lahat ng tama sa papel at lahat ng mali sa bituka ni Mang Ben. Tinanong ko ang kanyang mga desisyon sa board meetings ng magalang na may data na kung minsan ay mas masahol pa sa kabastusan sa isang lalaking tulad ni Mang Ben. Kinopya ko si attorney. Di na sa mga email na mas gustong manatiling informal ni Mang Ben, kinuha ko ang buong lunch hour araw-araw. Tumigil ako sa pagtawa sa kanyang golf stories. Nagsimula akong dumating ng eksakto 9 at umalis ng eksakto 5, na sa mundo ni Mang Ben ay parang resignation letter na hindi niya teknikal na matatanggap. Iba ka na lately, sinabi sa akin ni Mang Ben isang umaga, iniikot ang kanyang kape na parang lalaking nakakita ng masyadong maraming pelikula tungkol sa makapangyarihang tao. May iniisip ka ba, pare? Nakatuon lang sa mga numero, sabi ko. Mukhang malakas. Hindi niya nagustuhan ang sagot na yon. Gusto niya akong maging rattled. Binigyan ko siya ng competent, at ang competent ay nagpagalit sa kanya ng higit pa sa anumang maibibigay ko. Hindi ko pa alam noon, pero si Hank, si Mang Henry, ang at personal shadow ni Mang Ben, ay nagsimula ng magbulong sa tainga ni Mang Ben, sinasabi na masyado na akong comfortable, na may binubuo ako. Nalaman ko ito mula kay Perla mamaya, na naririnig ang lahat at hindi nagsasalita, na ginawa siyang pinakamakapangyarihang tao sa ika-18 palapag. Pagkatapos ay dumating ang ideya ng Paris, ngunit sa konteksto ng Pilipinas, naging isang bakasyon sa isang magandang lugar sa ibang bansa tulad ng Europe, pero pinanatili ang pangalan para sa kwento. Si Sheila ang nagtanim nito, na ang tanging paraan upang gumana ito. Inilagay niya ito sa Sunday dinner sa bahay ni Mang Ben, ang uri ng bahay na may pangalan sa halip na address. At ginawa niya ito sa paraan ng paggawa niya ng lahat ng walang drama, walang telegraphing, basta ibinaba ito sa usapan na parang bato sa tahimik na tubig. Hindi pa kailanman nagbakasyon ng totohanan si Rin, sabi niya, nagre-refill ng tubig. 6 na taon, kahit long weekend wala. Gusto kong pumunta kami sa Paris. 2 linggo. Constance, si Connie, ang asawa numero 2 ni Mang Ben, isang mabait na babae mula sa probinsya na mabilis na natutong walang opinyon sa hapag, ay mukhang delighted. Oh, gaano kaganda at romantic. Si Mang Ben ay nagpuputol ng kanyang stick. 2 linggo ay mahabang panahon para mawala. Kinumpirma ng EC na may 31 unused vacation days siya, sabi ni Sheila. Na-approve na ni attorney. Di na. Fully approved, tiningnan niya ako. Right. Fully approved, sabi ko, at tumagay ng kalmado ng iced tea. Tiningnan ako ni Mang Ben sa ibabaw ng mesa. Mahabang panahon upang maiparating ang isang bagay na hindi niya masasabi ng malakas. Pinanatili ko ang kanyang tingin ng sapat na panahon upang maging komportable at hindi sapat upang maging hamon.
Bumalik siya sa kanyang stick. Mag-enjoy kayo, sabi niya na parang nagkakahalaga ito sa kanya. Nagkakahalaga ito sa kanya ng lahat. Hindi lang niya alam noon. Dumating kami sa Paris noong Biyernes, Hunyo 6. Si Sheila at ako ay nakatayo sa balkonahe ng aming hotel malapit sa scene, at hinawakan niya ang kanyang wine glass sa akin at sinabi, ilang araw. 8, sabi ko. Pagkatapos ay tatawag siya. Sigurado ka? Binigyan siya ni Randy ng 72 oras bago hindi na niya matiis. Binigyan ko siya ng 8 araw. Mas kilala ko siya. Ngumiti siya. Ang tunay na ngiti. Ang isa na ginawa ng 6 na taon ng Sunday dinners kasama si Mang Ben na bihira na kaya binibilang ko pa rin. Sa ikalawang araw, nagpadala ako kay Mang Ben ng larawan ng Eiffel Tower. Caption, kamangha-manghang lungsod. Lubos na inirekomenda. Walang sagot. Sa ika-4 na araw, pinush ni Perla ang 3 meetings sa susunod na linggo. Alam na ang impormasyon ay dadaloy kay Mang Henry patungo kay Mang Ben na parang tubig na nakakahanap ng antas. Sa ika-6 na araw, nagpadala si Sheila kay Connie ng video mula sa isang rooftop restaurant. Ipinadala ito ni Connie kay Mang Ben sa loob ng 1 oras. Lagi niyang ginagawa. Ang ika-8 araw ay Biyernes, Hunyo 13. Nasa balkonahe ako, kape sa kamay, nanonood ng paggising ng Paris nang tumunog ang telepono ko. Tiningnan ko ang screen pagkatapos sa salamin na pinto kay Sheila na nakaupo sa kama. Tumingin siya pataas at tumango ng 1 beses. Sinagot ko. Mang Ben, sabi ko, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses na yon. 30 taon ng mga empleyado ang nalanta sa ilalim ng boses na yon. Sinabi ni Preston na ang buong departamento mo ay nasa autopilot. May 3 client calls na napush ng walang pahintulot ko at ikaw ay nakatayo sa France na kumakain ng mga croissant. Pinabayaan ko siyang tumakbo halos hanggang dulo. Mang Ben, huwag mo akong Mang Ben, ako ang CEO ng kumpanyang ito at binuo ko ito mula sa wala. Hindi niya ginawa. Pero hindi iyon ang sandali at hindi ko hahayaang may isang. Bumalik ka ngayong gabi. Naririnig mo ako? Ngayong gabi o huwag nang mag-abala na bumalik. Tapos ka na. Hindi namin kailangan ng isang taong nawawala kapag ang totoong trabaho ay nangangahulugan ng paggawa. Tamad na ugali pere. Lagi kong alam na wala kang, tumawa ako. Hindi isang magalang na chuckle. Isang tunay. Malalim, tunay, 6 na taon na ginagawa na tawa na nagmula sa isang lugar na pinipindot ni Mang Ben ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono. Si Sheila ay nasa pintuan. Sinabi ba niya? Sinabi niya. Lahat ng ito. Lumapit siya, kinuha ang kape mula sa kamay ko, uminom mula rito, at ibinalik ito. Sa labas, ang scene ay gumagalaw sa paraan na palagi, mabagal, walang pakialam, walang interes sa mga kaharian ng maliliit na tao. Ano ngayon, sabi niya. Tiningnan ko ang lungsod ng 1 beses pa. Paris sa umaga, ginto at sinauna, at ganap na walang interes kay Mang Ben o sa kanyang 30 taong kaharian o anuman ang itinatapon niya sa kanyang opisina ngayon sa Skidaway Island. Tapusin muna natin ang bakasyon, sabi ko. At pagkatapos ay uwi tayo at kunin ang lahat na palaging sa atin. May 8 pang araw na natitira. Wala sa amin ang nasayang kahit isa. May isang tiyak na uri ng katahimikan na sumasalubong sa isang lalaking katatanggal lang sa telepono sa Paris at pinili na tapusin ang bakasyon. Alam ko ito dahil naglakad ako pabalik sa Maynila noong Linggo, Hunyo 15. At ang katahimikang iyon ay sumalubong sa akin sa baggage claim, sumunod sa akin hanggang sasakyan at sumakay sa shotgun pababa sa highway na parang hitchhiker na eksaktong alam kung saan kami pupunta. Si Sheila ang nagmaneho. Lagi siyang nagmamaneho kapag may mahalagang nangyayari. Sabi niya pinapanatili nitong kalmado siya. Lagi kong pinaghihinalaan na dahil gusto niyang kontrolin ang sasakyan kapag ang mundo sa labas ay malapit ng magliyab. Handa ka na? Tanong niya, sumasali sa Abercorn Street. Handa na ako sa loob ng 2 taon. Hindi iyon ang tinatanong ko. Tiningnan ko siya. Sabi ko, handa na ako. Tumango siya at walang sinabi pa, pero ang hawak niya sa manibela ay lumuwag ng kaunti at napansin ko at hindi rin ako nagsalita tungkol dito. Iyon ang 20 taon ng kasal na gumagana ng tama. Hindi kami pumunta sa opisina ng araw na yon.
Linggo ay para sa pag-unpack, regrouping, at hayaan si Mang Ben na mag-marinate sa anumang niluluto niya mula Biyernes. Natutunan ko sa loob ng 6 na taon na ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo sa isang lalaking nangangailangan ng kontrol ay bigyan siya ng katahimikan. Walang tawag, walang email, walang pagmamakaawa, basta wala. At ang wala sa isang lalaking tulad ni Mang Ben ay talagang nakakabingi. Dumating si Randy ng gabing iyon na may bote ng brandy at ang enerhiya ng isang lalaking naghihintay ng 8 araw upang marinig ang buong kwento. Ikwento mo sa akin, sabi niya, naupo sa aking armchair na parang sa kanya ito, na talagang ganoon dahil sa dami ng oras na ginugol niya roon. Simula sa tawag sa telepono. Kaya ginawa ko. At nang dumating ako sa bahagi kung saan tumawa ako at ibinaba ang telepono, tinakpan ni Randy ang mukha niya ng 2 kamay at gumawa ng tunog na nasa pagitan ng ungol at dasal. Ibinaba mo ang telepono kay Mang Ben, sabi niya. Ginawa ko sa gitna ng pangungusap. Teknikal, bago matapos ang pangungusap. Tiningnan niya si Sheila. Lagi ba siyang ganito? 20 taon, sabi niya, nagbubuhos ng kanyang baso. Nasasanay ka na. Itinaas ni Randy ang kanyang bourbon sa seksyon 14 na, subsection no uminom kami nito, kaming 3. At sa loob ng humigit kumulang 45 minuto na nakaupo sa aming sala sa subdivision, na may ceiling fan na umiikot ng mabagal sa itaas, at ang Maynila ay gumagawa ng mainit na hunyo nito sa labas ng bintana. Halos masyadong madali ang lahat. Hindi ko pa alam noon, pero ang imadali ay malapit ng magbakasyon ng matagal. Lunes, Hunyo 16 na, unang araw ng natitirang buhay ni Mang Ben, bagamat hindi niya pa alam. Isinuot ko ang pinakamagandang suit ko, ang charcoal na pinili ni Sheila 3 Pasko na ang nakalipas na minsan, ay tinawag ni Mang Ben na medyo sobra para sa opisina, at nagmaneho papunta sa downtown. Nagpark ako sa karaniwang spot ko sa garage ng sentro, sumakay sa elevator papunta sa ika-18 palapag, at naglakad sa glass doors ng Harmon Equity Partners. Nang eksakto 8:59 ng umaga, ang reception area ay tumahimik na parang restaurant na tumahimik nang may pumasok at kinikilala ng lahat, pero walang gustong maging unang magsabi. Si Lola Crane, ang aking secretary, ay nasa desk niya. Tumingin siya pataas at ang kanyang mga mata ay gumawa ng 3 bagay sa mabilis na sunod-sunod, relief, panic, at pagkatapos ang professional mask na ginawa niya sa loob ng 15 taon. Magaling siya, pero mas magaling ako. Magandang umaga, Lola, sabi ko. El Reyes, sabi niya nang maingat. Hindi ako sigurado na makikita ka namin ngayon. Bakit naman hindi? Binuksan niya ang bibig, isinara ito, tumingin pababa sa hallway patungo sa corner office ni Mang Ben, tinawag ni El Harmon ang department head meeting sa 9 oras. Perfect, sabi ko. Mahilig ako sa department head meetings. Pumunta ako pa rin. Ang conference room sa ika-18 palapag ay may floor-to-ceiling windows na nakatanaw sa Ilog Pasig, na magandang tanawin na walang talagang tumitingin dahil si Mang Ben ay pumupuno sa bawat kwarto na kanyang pinapasok na parang panahon na pumupuno sa forecast. Nakatayo siya sa ulo ng mesa nang pumasok ako, may reading glasses, stack ng papeles sa harap niya, mukhang bawat isa sa kanyang 78 na taon at tumatangging aminin kahit isa. Si Mang Henry ay nasa kaliwa niya. Si Preston, laging eksaktong isang upuan na mas malapit kay Mang Ben kaysa sa iba, ay nasa kanan niya. Si Carol Stanton, ang swing vote ng board, at ang tanging tao sa kwarto na ang opinyon ay talagang mahalaga sa mahabang panahon, ay nasa malayong dulo, nag-scroll sa kanyang phone na may focused disinterest ng isang babae na nakakita na ng lahat. May 7 tao sa kwarto. May 8 nang pumasok ako. Tumingin pataas si Mang Ben. At narito ang gusto kong maunawaan mo tungkol sa sandaling iyon. Hindi siya nag-flinch. 78 taon ng absolute authority ay nagbigay sa kanya ng mukha na simpleng hindi nagre-rehistro ng sorpresa sa anumang nakikitang paraan. Ang tumawid sa kanyang ekspresyon sa halip ay isang bagay na mas mabagal at masadya. Recalibration na parang chess player na nakakita lang ng galaw ng kalaban na hindi niya inasahan at ngayon ay nagpapasya kung magiging impressed o galit. Pinili niya ang galit. Lagi niyang pinipili ang galit. Rene, sabi niya, sa paraan na sinasabi mo ang pangalan ng aso na kakakagat lang ng tali. Mang Ben, sabi ko. Sa paraan na sinasabi mo ang pangalan ng isang lalaking hindi alam na talo na siya. Umupo ako, kinuha ang sarili ko ng kape mula sa karef sa gitna ng mesa.
Nagbuhos ng mabagal. Walang nagsalita. Si Mang Henry ay tumitingin sa kanyang notepad na may intensity ng isang lalaking sinusubukang itelepath ang gusto niyang walang bahagi sa anumang mangyayari. Natanggal ka na, sabi ni Mang Ben ng mahina, na kung paano mas masahol pa sa malakas. Sa telepono, habang nasa approved vacation ako. Tumagay ako ng kape. Masarap ito. May bagong blend ba tayo? Hindi ito ang oras para sa nagsimula si Mang Henry. Henry, sabi ni Mang Ben, at agad na tumigil si Mang Henry, na ang pinakamaraming ehersisyo ng bulugod ni Mang Henry sa loob ng maraming taon. Pinanatili ni Mang Ben ang kanyang mga mata sa akin. Natanggal ka na. Ibig sabihin hindi ka na nagtatrabaho rito. Ibig sabihin hindi ito ang iyong meeting, at hindi iyon ang iyong kape. At gusto kong makausap si Atty. Dina, sabi ko. Katahimikan. Atty. Dina Merritt. Nilinaw ko na parang may maraming Dina at gusto kong maging tiyak. Ang inyong head of legal counsel. Gusto kong mag-meeting sa kanya ngayong umaga. May ilang tanong ako tungkol sa aking separation. Ear questions. Routine stuff. Sinabi ko ang salitang routine sa paraan na sasabihin mo ito tungkol sa isang bagay na talagang hindi routine. Tinitigan ako ni Mang Ben ng mahabang sandali. Ang panga niya ay ginagawa ang bagay na yon. Ang mabagal na paggiling na yon na minsan sinabi sa akin ni Sheila na ginagawa niya mula pa noong bata siya. Karaniwan bago maging malakas o malamig ang isang bagay sa bahay. Lumabas ka sa building ko, sabi niya. Sige, sabi ko, tumayo at inayos ang jacket. Sabihin mo kay Atty. Dina na nasa Rusty Anchor ako. Alam niya kung saan yon. Tiningnan ko ang buong mesa. Magandang makita kayong lahat. Carol, maganda ang blazer mo. Pinagsama-sama ni Carol Stanton ang kanyang mga labi ng mahigpit upang itago ang isang bagay na maaaring ngiti. Naglakad ako palabas. Sa likod ko, narinig ko si Mang Ben na nagsabi ng isang bagay kay Mang Henry sa boses na parang draba sa ilalim ng takong ng bota. At narinig ko si Mang Henry na nagmamadali at narinig ko ang pinto na bumukas at sumara at naglakad ako patungo sa elevator at pinindot ang lobby button at sumakay pababa ng 18 palapag na may kalmado ng isang lalaking naghihintay ng 2 taon para sa isang Lunes ng umaga. Tumawag si Atty. Dina ng 11:47 minuto. Nasa pangalawang kape ako sa Rusty Anchor na hindi teknikal na bukas pa. Pero ang may-ari, isang malaking lalaki na si S na may utang kay Randy mula sa isang kwento na hindi kailanman ganap na sinabi, ay hinayaan akong umupo sa bar bilang kapalit ng usapan tungkol sa sitwasyon ng Braves bullpen. Rin, sabi ni Atty. Dina na may boses ng isang babae na nagbigay ng masamang balita ng napakaraming beses na naging neutral na ito. Sa tingin ko kailangan nating magkita. Iminungkahi ko na kaninang umaga. Alam ko, isang pause. Hindi rito, hindi sa opisina. Ang pause na yon ang nagsabi sa akin ng lahat. Si Atty. Dina ay abogado ni Mang Ben sa parehong paraan na isang surgeon ay hospital surgeon. Nagtatrabaho roon, professional na loyalty intact, pero sa huli ay pinamamahalaan ng isang code na mas mataas sa employer. At may isang bagay sa pause na yon na nagsabi sa akin na ginugol niya ang kanyang umaga sa pagbabasa ng mga dokumento na hindi niya nabasa noon. Espesyal, pinaghihinalaan ko na isang founding charter mula 1987. May binabasa ka na, sabi ko. Isa pang pause. Mas mahaba. Nasaan ka? Sa Rusty Anchor. Nandoon ako sa 1 oras. Ibinaba niya. Tiningnan ko si Guy. May pagkain ka ba roon sa likod? 11 ng umaga pa lang. Mahabang linggo na. Dumating si Atty. Dina ng eksakto 1 oras na ang tanging paraan ng pagdating ng mga Georgetown Law people. Siya ay 50, trim, nakasuot ng jacket na kulay storm clouds, at may dalang leather portfolio na tiyak kong naglalaman ng printed copy ng seksyon 14 na subsection ni. Umupo siya sa tapat ko, umorder ng tubig, tiningnan ang aking beer, at walang sinabi tungkol dito. Nabasa mo na, sabi ko. Kailan mo natagpuan? Tanong niya. 2 taon na ang nakalipas, isinara niya ang kanyang mga mata saglit. 2 taon, Marso, maulan na hapon, filing cabinet, ika-18 palapag. Binuksan niya ang portfolio.
Narito ito, nakaprint, naka-highlight sa dilaw na may handwritten margin notes sa type cursive ng isang babae na nagkuha ng legal notes mula pa bago ipanganak ang ilan sa aking mga kasamahan. Ipinaharap niya ito sa akin, kahit alam naming pareho na memorized ko ito. Naiintindihan mo ba ang iyong inaklaim, sabi niya. 18% ng Harmon Equity Partners, sabi ko, na may halaga sa kasalukuyang market, na dahil sa Belor acquisition noong nakaraang quarter, ay naglalagay sa kumpanya sa humigit kumulang, alam ko kung ano ang halaga nito. Rene, kung gayon alam mo kung ano ang halaga ng 18%. Tiningnan niya ako ng matatag. Lalabanan niya ito. Alam ko. May resources siya. May mga abogado siya na lampas sa akin. Gagawin niyang pangit, mahaba at mahal ito. Alam ko rin yon. At handa ka para doon. Sumandal ako pasulong. Attorney. Dina, natagpuan ko ang clause na yon 2 taon na ang nakalipas. Ginugol ko ang 2 taon sa pagbuo ng isang immaculate employment record. Dinokumento ko ang bawat performance review, bawat commendation, bawat approved absence. May 6 na taon ako ng malinis, walang dudang serbisyo, at isang pagtatanggal na ibinigay ng verbal sa international phone call na walang documented cost sa isang empleyado na nasa approved vacation. Sumandal ako. Hindi lang ako handa. Nakapak na ako at naghihintay sa pintuan. Tiningnan ako ni attorney. Di na ng mahabang sandali. Pagkatapos ay tumingin siya pababa sa highlighted clause. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inasahan mula kay attorney. Dina, na nakita kong nanatiling stone-faced sa isang merger dispute na nagpaiyak sa 3 lalaking matanda. Huminga siya ng mahaba at mabagal na parang isang bagay na matagal na niyang hinahawakan. Tinanggal ka niya habang nasa Paris ka, sabi niya. Hindi tanong, higit pa na parang binabasa niya ito sa isang record sa isang lugar. Biyernes ng ika-13, sabi ko. 8 araw sa isang approved 2-week vacation, dahil nagpadala ako sa kanya ng larawan ng Eiffel Tower at hindi mabilis na nagmamakaawa. May gumalaw sa mukha ni attorney. Dina. Isang bagay na walang kinalaman sa batas. Tinawag niya ang nanay ko na financial liability, sabi niya ng mahina, halos sa sarili niya. Sa panahon ng Hendricks account dispute sa harap ng buong team, tumingin siya pataas. Nagtatrabaho ako para sa lalaking iyon sa loob ng 11 taon. Walang sinabi ako. Pinabayaan ko lang na umupo iyon. Isinara niya ang portfolio, inayos ito sa bar gamit ang 2 kamay. Kakailanganin mo ng outside counsel. Hindi kita maaaring i-represent. Obvious conflict. Pero alam ko kung sino ang dapat mong tawagan. Kinuha niya ang isang business card mula sa loob ng kanyang portfolio at inislide ito sa bar. Magaling siya, mas mabuti pa sa magaling, at talagang magugustuhan niya ang kasong ito. Kinuha ko ang card, tiningnan ito. Isa pang bagay, sabi ni attorney. Dina, tumayo at inayos ang sarili pabalik sa kanyang profesional na anyo. Nagmi-meeting ang board sa Huwebes, regular quarterly session. Si Carol Stanton, ang chair ng governance committee. Pinanatili niya ang aking tingin ng eksakto 1 segundo na mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Bukas sa anumang active stakeholder ang attendance. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tubig, tumagay ng 1 beses, inilagay ito, at lumabas. Tiningnan ko ang business card ng mahabang sandali. Pagkatapos ay tinawag ko si Sheila. Gumagalaw na ito, sabi ko nang sagutin niya. Gaano kabilis? Tiningnan ko ang card sa kamay ko, pagkatapos sa labas ng bintana sa Ilog Pasig. Kayo manggi at mabagal at mas matanda kaysa sa bawat problema na nilikha kailanman ni Mang Ben, mas mabilis kaysa sa kanyang makakaya, sabi ko. Sa kabilang dulo ng linya, ang aking 44 anyos na asawa, na nakita ang kanyang ama na wasakin ang kanyang ina, isa-isang hapunan, na gumugol ng 20 taon sa pagpapanatili ng relasyon sa isang lalaking nakikita siya bilang accessory sa kanyang legacy, na nagbasa ng seksyon 14 na, subsection ni, at naramdaman ang isang bagay na permanenteng nagbago sa loob niya. Tumawa. Talagang tumawa. At sa isang lugar sa kabilang bayan sa isang corner office sa ika-18 palapag ng isang sentro sa Maynila, handa akong tumaya na ang panga ni Mang Ben ay muling gumigiling. Mabuti. Hayaan itong gumiling. 4 na araw pa ang Huwebes at may board meeting akong ihanda. 6 na taon ng Tsi Pere, 6 na taon ng masamang kape, manufactured gratitude,
at paglunok ng mga bagay na dapat sinabi ng malakas sa mga kwarto na puno ng tao. 6 na taon ng panonood sa isang 78 anyos na lalaki na patakbuhin ang kanyang kaharian na parang personal na inaprobahan siya ng Diyos para sa papel. Dumating ang Huwebes ng tulad ng palagi. Tahimik ng walang seremonya, ganap na walang pakialam sa katotohanang lahat ay malapit ng magbago. Gising ako ng 5:30, naligo, nagbihis, nakatayo sa kusina sa charcoal suite habang ang Maynila ay gumagawa ng mabagal, mahalumigmig na umaga nito sa labas ng bintana. Bumaba si Sheila ng 6 oras, nakita akong nakatayo roon at hindi nag-good morning. Basta lumapit sa kabinet, kinuha ang 2 mug at nagbuhos. Ngayon, sabi niya. Hindi tanong. Ngayon, sabi ko. Uminom kami sa katahimikan. Ito ang pinakakasalan na naramdaman namin sa 20 taon na magkasama, na isang malaking bagay. Dumating ako ng 8:40 kasama ang aking outside counsel, si Atty. Victoria Reyes na inirekomenda ni Atty. Dina, 53 taong gulang, 38 panalo mula 41 kaso, at ang uri ng babae na pumapasok sa kwarto na parang nabasa na niya ang ending. Sumakay kami sa elevator papunta sa ika-18 palapag. Tumingin pataas si Lola Crane, nakita kaming dalawa at hinawakan ang kanyang telepono. Huwag nang abala, sabi ko. Alam namin ang daan. Si Mang Ben ay nasa ulo ng conference table. Si Mang Henry sa kaliwa niya, si Preston sa kanan niya, si Carol Stanton sa malayong dulo na may legal pad at reading glasses, at ang pasensya ng isang taong naghihintay sa meeting na ito ng mas matagal kaysa sa kanyang inamin sa sinuman. Ipinamahagi ni Atty. Victoria ang 12 bound copies ng seksyon 14 na subsection ni nang walang seremonya o preamble. Binasa ng kwarto. Tumahimik ang kwarto. Nagsimulang gumiling ang panga ni Mang Ben, ito ay isang stunt, sabi niya. Ito ay isang clause, harmon, sabi ni Atty. Victoria sa tono ng isang kindergarten teacher na nagko-correct sa isang bata na talagang mas alam na. Isang legally binding clause sa inyong sariling founding document. Si M. Reyes ay natanggal ng walang documented cause pagkatapos ng 6 na taon at 4 na araw ng tuloy-tuloy na full-time na serbisyo. Ang threshold ay 5 taon. Hindi komplikado ang math. Gusto ko si Dina rito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Atty. Dina at umupo eksakto sa gitna ng mesa. Hindi sa panig ni Mang Ben, hindi sa akin. Na nagsabi sa kwarto ng lahat. Sabihin mo sa kanila na hindi ito enforceable, sabi ni Mang Ben tumingin pataas si Atty. Dina mula sa kanyang portfolio. Ang clause ay enforceable. Ginugol ko ang 3 araw sa paghahanap ng paraan para sabihin sa iyo na hindi at hindi ko mahanap. Sinabi niya ito sa paraan na naghahatid ng masamang balita ng mga doktor. Malinis, final. Pasensya na. May gumalaw sa mukha ni Mang Ben na hindi ko pa nakita sa loob ng 6 na taon. Ang tiyak na ekspresyon ng isang lalaking kakauubos lang ng espasyo. Tumalikod siya sa akin at ginawa ang pagkakamali na lagi nilang ginagawa kapag sumasara ang mga pader. Naging personal siya. Hindi ka kailanman nabagay rito, sabi niya. Mababa, kontrolado, ang boses na nagpa-excuse kay Darlene mula sa hapagkainan sa loob ng 20 taon. Binigyan kita ng trabaho dahil hiniling ito ng anak ko. Isa kang pasahero mula pa sa unang araw. Isang well-dressed, walang utang na loob na pasahero. At gusto mong tumayo roon at i-claim ang 18% ng isang bagay na wala kang ginawa para itayo. Tatay, lumingon ang bawat ulo. Si Sheila ay nasa likod ng kwarto. Nandito siya sa buong meeting, tahimik na nakaupo sa sulok kung saan lahat ay naisip na isa siya sa mga associate ni Atty. Victoria. Tumayo siya, inayos ang kanyang jacket, at naglakad patungo sa gitna ng kwarto na may unhurried deliberateness ng isang babae na naghihintay ng 44 na taon upang dumating sa eksaktong sandaling ito. May ginawang komplikado ang mukha ni Mang Ben, nakita ko kung paano mo ginawang mag-excuse ang nanay mula sa mesa, sabi niya ng mahina. Kahit na tahimik. Bawat linggo sa loob ng 7 taon, babalik siya 20 minuto pagkatapos na may mga matang masyadong maliwanag. At ikaw ay patuloy na nagsasalita na parang hindi siya sapat na mahalaga upang ipahinto ang isang pangungusap. Huminto siya 5 talampakan mula sa kanya.
Nakita ko siyang mag-impact ng 2 bag at magmaneho patungo sa probinsya dahil ang pananatili ay naging isang bagay na physically hindi na niya magawa. At pagkatapos ay ginugol mo ang 2 taon sa pagpaparusa sa kanya para dito. Tiningnan niya ang kanyang ama. Sa paraan na tinitingnan mo ang isang bagay na sa wakas ay napagpasyahan mong ilagay pababa. Binigyan mo si Ren ng trabahong ito dahil sa awa at tinawag mo siyang pare sa loob ng 6 na taon at sinabi sa isang kwarto na puno ng tao na siya ay isa sa mga mabuti na parang kailangan niya ng iyong validation upang mabuhay. Ang boses niya ay hindi kailanman tumaas. Iyon ang nakakabagabag na bahagi. Itinayo mo ang kumpanyang ito sa pera ng iyong ama at sa dignidad ng iyong mga empleyado at ngayon ay nagkakahalaga ito sa iyo ng lahat dahil tinanggal mo ang iyong manugang mula sa Paris sa isang Biyernes ng ika-13 dahil ang larawan ng Eiffel Tower ay nasaktan ng iyong ego. Huminto siya. Mahal kita dahil ama ka. Hindi ako kailanman nagmalaki sa kung sino ka. Naglakad siya pabalik sa kanyang upuan. Nilinis ni Carol Stanton ang kanyang lalamunan. Lahat na pabor sa pagkilala sa equity claim ni M. Reyes sa ilalim ng seksyon 14 na subsection ni 7 kamay. Umupo si Mang Ben sa katahimikan. Hindi na ito mahalaga. Tapos na siya. Ang natitira ay nangyari sa paraan ng totoong consequences, hindi sa isang sandali, kundi sa naipon na bigat. Pumasok si Perla Tillman sa opisina ni Atty. Victoria noong Biyernes ng umaga na may 4 taong gulang na folder na nagpastil kay Atty. Victoria. Sa pagtatapos ng linggong iyon, 11 dating empleyado ang lumabas. Wrongful termination, hostile work environment, isang discrimination complaint na naghihintay ng 14 na buwan para sa ganitong uri ng momentum. Bawat kaso ay individual, sama-sama ay isang demolition. Ang legal bills ni Mang Ben ay tumaas araw-araw. Ang kanyang mga abogado ay tumigil sa paglambot ng arithmetic. Inalis siya ng board sa sumunod na Huwebes. Naglaban siya sa pagbebenta ng kanyang equity sa loob ng 2 linggo. Ang paglaban ng isang lalaking alam na ang pagbebenta ay nangangahulugan ng pag-amin. At pagkatapos ay tumigil siya sa paglaban dahil mahal ang pride at sa wakas ay naroon niya ang mga numero. Ibinenta niya kay Carol Stanton ng tahimik sa isang Huwebes ng hapon. Walang seremonya, walang larawan sa lobby, basta isang lagda sa isang dokumento sa isang gusali na lumipat na bago siya tumayo upang umalis. Ibinenta ko ang aking 18% kay Carol Stanton 2 linggo pagkatapos. Tinanong ako ni Randy kung bakit. 3 beses sa pataas na volume. Binigyan ko siya ng parehong sagot sa bawat pagkakataon. Hindi ko kailanman nais ang kumpanya. Ang clause ang gusto ko. Gusto ko ng isang lalaking gumugol ng buhay niya sa pagpaparamdam sa mga tao na maliit na sa wakas ay umupo sa antas ng lahat na kanyang tinitingnan ng pataas. Nangyari na yon. Ang lahat ng iba ay papeles na lang. Ang numero na binayaran ni Carol ay higit pa sa sapat. Higit pa sa sapat upang umalis. Si Sheila at ako ay umupo sa kitchen table sa subdivision. Isang huling beses. Parehong mesa, parehong mga mob. Ang mesa kung saan 2 taon na ang nakalipas ay ikinalat ko ang mga founding documents at binago ang lahat. Saan? Sabi niya. Sa isang lugar na hindi alam ang kanyang pangalan, sabi ko. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga puno ng oak at Spanish moss at 12 taon ng liwanag sa Maynila. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mog. Magsisimula na akong mag-impake, sabi niya. Wala na kami ng Agosto. Narinig ni Darlene ang buong kwento mula kay Sheila sa telepono. Nang matapos si Sheila, tahimik ang kanyang ina sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ng may kalmado ng isang babae na nakakuha ng bawat silaba nito. Lagi kong alam na maubusan ng taong handang maging maliit para sa kanya ang lalaking iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ni Sheila na bumisita sa probinsya para sa isang long weekend. Sinabi ni Sheila bago pa matapos ang pangungusap. Tumawag si Randy tuwing linggo saan man kami napunta. Isang gabi, ilang buwan pagkatapos naming umalis, tinanong niya kung nami-miss ko ito. Iniisip ko ang ika-18 palapag, ang charcoal suite, ang filing cabinet sa isang maulan na hapon na nagsimula sa lahat. Hindi kahit kaunti, sabi ko. May mga lalaking gumugugol ng buong buhay sa pagtatayo ng mga kaharian.
Si Mang Ben ay nagtayo ng isa sa loob ng 30 taon at nawala ito sa isang Huwebes ng Hulyo dahil tinawag niya ang kanyang manugang na tamad na baboy mula sa Paris at hindi niya natapos ang pangungusap bago namatay ang linya. 6 na taon ng Si Pere, isang Klaus, isang pasensyosong lalaki, at isang babae na nagbibilang ng score mula nang siya ay 12 taong gulang at hindi kailanman nawalan ng bilang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at mag-subscribe para sa higit